Ibang mga vloggers nag-a-analyze sila na matindi, binitawan ni President Duterte. Sa akin naman, from the way I see it, hindi matindi. Malumanay ang President Kita ng tao at napag-uusapan sa lahat ng SOCMED at hindi napag-uusapan na napapansin din ng tao ng mga mainstream media, kaya palpak. Ang tapang-tapang nung sa Davao, tapos bigla dito sa Cebu, mabait. Okay. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Anyari? Ano nangyari? So, ang dami siguro na bulagari sa inyo, no? Na, binibuild up. Ang tagal ng build up, isang buwan. Mula dun sa rally ng Davao, January 28 ba yun? 29. Na bangag si BBM. Member, kasama yan sa narco list. Di ba? Kaya nga sumagot ang president ni BBM ng baka siya yung bangag. Siya yung under the influence of fentanyl. So, yun yung sagutan. Tapos, sumagot ang Ginoong Duterte na nagamon. Tayo? Tayo yung drug test. Sabay pa. Sabing ganon. So, from that initial na peace rally, na prayer rally, nakita ninyo na palaban ng si former President Duterte. Kaya yung mga tao, yan na. Tapos, binild up tong second na rally sa Cebu naman. After nga nung may development pa, di ba, nung sa first na prayer rally, nagsagutan pa after nung sinabi na secession of Mindanao. Yun yung meron pang usapan na ganun, sagutan yung mga legal experts, mga luminaries. Hindi pwede yan, sedition yan, rebellion yan, etc. Wala namang doon, masama. Gusto nilang maghiwalay, humiwalay sila. Although we want na buo. Yun, I want buo. I would rather na Federal State of Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Federal State of Luzon, Visayas, and Mindanao. Di ba? All under President and then tatlong Vice President or whatever. Paano yung... Well, whoever is in government, you sort it out, no? Whatever this will be, if this will be one of the scenarios dun sa sinabi ko, one of the 7 scenarios. Apparently, baka hindi na yung 7th scenario, depende, because of the Cebu rally, which is yun yung subject of my analysis, interpretation. Maghintay muna kayo, sandali. Okay? Kasi yung mga expert ko, ang ayoko is maglagay ng salita dun sa hindi naman sinabi. No? Kasi matidinig mo yung ibang mga vloggers nag-a-analyze sila na matindi, binitawan ni President Duterte. Sa akin naman, from the way I see it, hindi matindi. Malumanay ang President Duterte. Malumanay. So kung dito sa unang-una na Mindanao rally, sinasabi na bangag ang presidente o drug addict ang presidente na etc. that will give you the conclusion na yung presidente is a weak leader, not fit to run the country, etc. Yung daming issues. So, na-build up yung mga tao na ganon ang pananaw. Now, again, I want to qualify whether or not there is a Duterte na sinabi, na Duterte na proclamation, as you may call it, Duterte speech, doon sa Mindanao, doon sa Davao na prayer rally, kung tanggalin mo yun, kung wala yun, ganun pa rin ang pananaw ng tao. Something is wrong with this administration. Because kita ng tao at napag-uusapan sa lahat ng SOCMED at hindi napag-uusapan na napapansin din ng tao ng mga mainstream media, kaya palpak. So yon yung
So, kahit wala yung kay Duterte na sinabi na bangag ang presidente, etc., etc., may SOCMED na pinag-uusapan naman ang presidente na si BBM na nagtetek ng droga, may pulboronic video, etc., etc. Ang unang-una na magiging comment mo dun sa unang statement ni President Duterte na ang pulboronic video, wala yan. Kung meron yan, nung pa pinalabas yan. So, yun yung unang damper. Tapos ito ngayon, yung second damper, which is Cebu, patalon-talon ako pasensya na kayo. Para I hope makahabol kayo. Patalon-talon din yung iniisip ko, so I try to say kung ano yung dapat sabihin. Second damper dito sa dalawang damper na, yung nakita ko dito sa Cebu Rally. Number one, I don't see anything wrong kay BBM. He is a good leader. Pangalawa, na sinabi sa Cebu is, patalon-talon, na okay naman siya sa cha-cha. Okay siya. Every president will try to change the constitution, etc., etc. Pero binabalikan niya yung nangyari sa tatay. Merong mga pero, but you do not exceed. Meron pa nga sinabi, kahit mag-itouch ninyo yung term limits, provided that hindi kayo ang makikinabang yung susunod ng presidente. Pero siyempre, pabor nga ka sa mga Duterte na palitan niyo yung term limit, ang susunod ng presidente, si Sara, kung landslide, walang kalaban walang tatalo sa kanya so far. So, kung in-extend nyo, pwedeng maging 3 term ang isang presidente, panalo. Okay, ano ito? May may tumatawag ko sa akin. Meron tumatawag. Decline ko na muna. Sorry. Decline. Okay. So, yun yung nawala tuloy. So, ang dalawa, sa Cebu Rally nakikita ko, I do not see anything wrong with BBM, which is parang, habat nagkaganon, laglag pa nga ako noon at that moment, nadinig ko yun. Honestly, laglag pa nga, ba't ganun? Ano nangyari? Ano yun? Are you sure? Kumplepo yan Are you sure? Sana magan. Ang tapang-tapang nung sa Davao, tapos bigla dito sa Cebu, bait. Okay. May mga nag-interpret na because iba naman yung crowd dito sa Cebu. Peace loving yung mga sa Cebu, hindi ganun palaban, hindi kagaya sa porte nila, di ba? Okay, accepted. Pero honestly, yun talaga ang magiging analysis, yung magiging take off mo doon sa dalawang rally. Kahit kunin nyo pa yung excerpt ng Davao Rally at saka yung Cebu, pagtabihin ninyo, pagbanggain yung ganyan, dito makita mo yung fire, yung tumatahol talaga. Leon. Tapos dito, kuting. Joke. Na parang kuting. Naging kuting yung leon. Wag naman tiger. Si BBM yung tiger. Nakuting din, di ba? So, nakakahawa to si BBM. Joke. So, malunganay ang presidente. Okay. So, wag nating ang sa akin, sa akin to? Ayaw kong dagdagan yung mga sinasabi niya. Ayaw yung, paano ba sasabihin niyo na, ayaw kong i-misinterpret o mag-interpret ng iyahambing mo yung mali. Sa nakikita ko sa Davao at saka sa Cebu, kitang-kita ko sa akin na dito matapang siya, dito malumanay siya. Okay? Di ba? Walang no doubt about it. Kita naman. Whether kung ano yung message dito, parehas may message, pero kung titignan mo, the way it was delivered, tame siya dito sa Cebu. Kita, pagtabihin nyo, Davao, Cebu. Ganun lang yun. Di tapos, ang analysis. Ang analysis, yung mga tao,
Ano yun? Kaya nga, after a day, hours na, makita mo, yung Mindanao Rally, matapos ang ilang oras pa lang, ayan na yung mga vlogger. Okay, kaya ayan na, galit na, yari yung administration. Pero yung sa Cebu Rally, ilang oras yung nakaraan walang nagbablog Kung parang ano nangyari? Yung parang ganon. So, inaano pa ng tao. Ini-interpret pa. Pinipilit intindihin kung ano yung ano. Ako rin, hindi ko rin maintindihan Para mahirap din na isipin ba't nagkaganon? Di tuwan-tuwa ngayon yung BBM camp. Di ba? I see nothing wrong with BBM. Mabait na presidente si BBM. Siguro yung mga nakapaligid lang, bla bla bla. Okay lang yung term limits, galawin nyo yan, okay lang yan, pero sinasabi, economic provisions lang, pero kung kahit ano yan, okay lang, kahit umaba yung term. Basta, provided, na ang makikinabang yung susunod. Parang, ako, siyempre, may question ako So, okay na lang yon. Isa yun sa question ko, okay na lang ba yon? Ganun na lang yon. Paano in the manner by which there was PI? Di ba nakakailang PI na tayo? The manner by which na, mga insertion, yung mga binayaran ng tao, kaya nga meron tayong mga banner na, una, Davao is not for sale, tapos Cebu is not for sale, tapos overall, the Filipinos are not for sale. Bakit ganun? So, okay lang yung charter change, okay lang yung proseso. Hindi okay yung proseso. Wala namang sinabi na ganun. Basta ang punto, parang, basta wala, hindi palaban Okay, pero meron pang mga susunod na prayer rally. So, yun Yung umpisa, makita mo sila Mayor Baste, at saka si Vic, no? Si Secretary Vic at saka si Glenn Chong. At saka si Roque. Mga palaban din, di ba? Mga palaban. Si Pasti nga palaban So, kita may mga damdamin nila. So, binild up tayo na yan na excited. Ano yung madidinig mo kay Digong? And then, malumanay si Digong. Okay. So, yun yung given. Hindi pwedeng baguhin yun. Yun yung sinabi ng tao tahimik siya. So, nag-analyze ako. Dalawa yung naisip ko na pwede. Sige, tatlo na. Kasi yun talaga strategies. Yun na sinasabi ng ibang vlogger. Knowing Duterte na a chess player, master political strategies, ganyan-ganyan. So, nagsalita siya dito sa Davao. So, rarara. Tapos pagdating dito, sis Bumba. Yung medyo tame nga. So, mahirap interpretin. So, iniisip ko, hindi kaya nagkaroon ng silent agreement. Isang question mark ko yun. I'm thinking and speaking candidly, no? As the way I am, no? The way I am, yung utak ko, ugali ko, etc., yung karakter ko. Ganun na naisip ko. Isa, hindi kaya nagkaroon to ng ex-deal. Baka nagkaroon ng ex-deal to. Nagkausap. Kasi meron sigurong pinadalang filler kung mga general, o kaya kung sino man, chow. Tapos, nagkwentuhan, and then, sige. Kasi sinabayan nga ito ng rally na ng rally sa EDSA, na pa-concert no? Bibi, mali yung sagot mo concert, mali yun nakakagulo na Pilipinas, babanatan nyo ng concert. Mali naman itong mga utak ng mga tao mo. Anyway, hindi ko problema yun. So, yun yung yun yung una kong inisip. Baka merong usapan. Kalma ka na muna. Huwag ka na muna magsalita ng masama against BBM. Give him elbow room. And we will try to understand you. We will try to work this thing peacefully. We will not touch you. ICC, wala yan. And then, Pastor Kibuloy, wala yan. Hindi natin na So, kumbaga parang nagkaroon ng parang ceasefire, no? Ceasefire. Wala na muna.
So siguro may nag-bridge nung gap muna. Pwede yon ang isang reason kung bakit ganon. That's the second, ang una is, siyempre, iniisip, strategy siya, meron siyang iniisip na kalma-kalma and all that. Why contradict yourself dun sa una, dun sa pangalawa? Na una, sinabi mo, bangag, tapos nun ngayon, sinasabi mo, you don't see anything wrong. Naghamunan nga kayo ng drug test kami nga, naghahamon ako, March 31, BBM, March 31, TikTok, drug test, March 31, not later than, if you do not do that, para tapos na yung issue. Para iwanan na natin yung issue. Magpa-drug test ka, tapos. Di ba? March 31. Wala namang masama sa drug test kung hindi ka nagte-take. Pero kung nagte-take ka, masama yung drug test para sa'yo.